Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang aftermath po ng napakalaki, no. Siguro ito po ang pinakamalaking rally so far na after po ng Duterte administration. Wala na pong rally. Totally, hindi ko naman sinasabi na walang rally, 'di ba? Wala po talagang mga malalaking rally nung buong administrasyon ni Tatay Digong. So, ngayon na lang po talaga 'tong ganito na kalaki, 'no? Ito po yung sinasabi natin nung pinapahayag po natin, kinakantyawan tayo dati. Nung tayo po ay nasa EDSA Shrine, wala naman 'yan, lagi po panay panlilin lang po, kada po may mga malalaking pagkilos po, panay panlilin lang po ang naririnig natin sa mga BBM vloggers, sa mga BBM supporters, na para bang walang nangyayari, 'no. Ang pinakamalala ko po na nabasa ngayon, 'no, na panlilin lang, eto yung sinabi, 'no. Sabi nila, "Pahiya ang mga DDS at mga sawsawero, presidente pa rin si Marcos." Alam nyo, tigilan nyo na yung na ang pinupuntahan namin sa rally ay people power o pagpapabagsak. No? Wala po kaming panawagan. Wala po kaming sariling panawagan. No? Nakita po ninyo, pinangangalandakan. Ito po yung mga pinangangalandakan nila. Okay, tayo na. Hanggang ngayon po, wala kasi silang kayang isagot kundi panlilin lang, no? Ito munang mga binabanat po muna nila. Una po 'yun yung pinakabobong salita na narinig ko, no. Pahiya na naman ng mga DDS at mga sawsawero. Presidente pa rin si Marcos. Hindi ko maintindihan kung saan nagmumula 'yun. Sanay na sanay kayo na binobobo yung mga miyembro nyo. Sanay na sanay kayo na pinapaikot yung mga supporter ninyo. Okay. Ikalawa, yung sinasabi nila na, yan naman ay suporta kay Marcos. Bakit kayo nagdidiwang? Suporta pala kay Marcos. Bakit ang nakita namin lahat doon na pumunta ay panay mga Duterte, yung mga personalidad na nakakabit kay Duterte. Naroon si Senator Bongo, si Senator Bato, sila Robin Hood Padilla, sila Bundok, JB Hinlo, nakita ko rin si Attorney Trixie. Okay. Ikatlo po, yung sinasabi po nila na iha-hijack ng DDS yan at ng KOJC. No? Manggugulo yung mga yan, sisigaw sila ng kakaiba. Di ba? Asan po yung sumigaw ng kakaiba? Asan po yung sumigaw na ibagsak? Asan yung sumigaw ng resign? Wala po. Marunong po ang mga Duterte supporter. No? Marunong po ang mga Duterte supporter na sabi nga nung nakakalimutan ko lagi, yung pangatlo po nagsalita, yung taga-iglesia. Hindi mangmang, lalong hindi bobo. Hindi kami mangmang, lalong hindi bobo. Yan pong ganyang mga pananalita, yan lang po yung kaya ninyo. Yun naman pala support pala kay BBM yan. Bakit wala si BBM? Support pala kay BBM, bakit na nagpapasalamat? Bakit na nagpapasalamat sa mga iglesia sa pamumuno nila ng milyon-milyon? Wag na tayong maski po yung mainstream media, hindi na po sila pwedeng magbawas ng mga crowd nila. Si Carnel Tumanan po.
Di ba? Hindi kami mangmang. Naghihiyawan po yung tao. Sinigaw pa nila, hindi mangmang. Lalong hindi kami bobo. Alam niyo ang treatment nyo sa Pilipino, kayo? Ang treatment nyo sa Pilipino, mangmang bobo. Di ba? Kami po, mga kulto ni Digong, mga supporter ni Tatay Digong, supporter ni BP Sara, nandoon po para sumuporta sa Iglesia ni Cristo. Hindi po kami nandoon para hijackin yung... Paano mo hijackin yung milyon-milyon? Makinig kayo. Makinig po kayo. Hindi kami mangmang, lalong hindi kami bobo. Tigilan nyo yung treatment sa mga Pilipino na parang mga bobo at mangmang. Okay. Bakit si Tatay Digong ang nagpapasalamat? Bakit pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat si Tatay Digong at panahon na raw para tayo magkaisa at magtrabaho? Ang yumayakap po sa mensahe, bakit po nagpapasalamat si BP Sara sa rally ng Iglesia? Sino pong makamarcos ang nagpasalamat sa rally ng Iglesia? Meron po si Dan Fernandez. Nakiisa daw siya eh. Ang tanong nyo kung nauunawaan ni Dan Fernandez yung salitang nakiisa. Kasi iba yata meaning niya na nakaisa eh. Dan Fernandez, pag sinabi mo nakiisa ka, no? Ang meaning niyan, ayaw mo rin sa impeachment. Ang meaning niyan, ayaw mo rin sa ginagawa ng Quadcom. Kasi yan ang mensahe ng Iglesia ni Cristo. Tigilan na yung pamumulitika, tigilan na yung pagtutok sa mga Duterte, magtrabaho na para sa bansa. Ang daming problema. Yan po ang mensahe. Akala nyo yung mensahe, after po nito, akala nyo bang ibig sabihin ng mensahe ng Iglesia? O, ito pa ang ginagawa nila ngayon. Pagkatapos po, nakita natin, merong kagad presscon. May presscon na naman kagad. Yung kapatid ni Boying na si Remulla. DILG. Na meron na naman. Hindi na po kami nabibigla. Yan nga yung topic dun sa Iglesia ni Cristo rally na inatinan ng milyon-milyon. Ilan po ang nanood sa inyong presscon? Ka-counter na naman nila na parang nakakabigla na nakita nilang problema ng droga panahon ni Marcos. Aba, ay ugat pala yan nung panahon pa ni Duterte. Wala na po nabibigla sa pagpapaikot ninyo ng tao. Pero mabigla po kayo sa mensahe ng sinasabi ni Ka Arnel Tumanan. Hindi kami mangmang, mas lalong hindi kami bobo. Ano na naman panlilin lang? Mapapaikot nyo po yung mga followers ninyo. Pero hindi po yung mga umattend na Iglesia ni Cristo. Isa pa po sa panlilin lang nila. Si Marcoleta daw, putya, wala daw sa hulog. Si Marcoleta daw, pinasukan ng politika yung peace rally. Ulitin ko po ang sinabi ni Arnel Tumanan. Hindi kami mangmang. Lalong hindi kami bobo. Hindi nyo naiintindihan yung mensahe. Hindi po pinagkakaisa na literal. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan, ipinipilit nila na sirain yung isa. Ang linaw po ng mensahe, no to impeachment. Lalo lang magkakagulo. Hindi sila mangmang,
Yung mga iglesia ni Cristo, hindi sila mangmang, lalong hindi sila bobo. Huwag niyo po silang paandaran ng mga magkaaway, paano pagkakaisahin? Wag po, lalo na kung kayo ay kulto ni Digong. Wag po. Thank you very much muna kay Salvador Rodriguez. Idol Badong, gusto ko lumaki tiyan ko tulad mo, sobrang sobrang hindi ko alam kung sa lahat naman ng gugustuhin mo, itong tiyan ko pa. Okay, pero thank you very much sa 299 Australian dollars. Tigilan niyo yan, magpe-presscon kayo na meron na naman, parang may bagong anomalya. Ano pa po ang ibibintang nyo sa mga Duterte na makakasyak sa mga tao? Ano pa po ang ibibintang ninyo na makakaligtas yung 1.5 o 1.6 million na dumalo sa Luneta pa lang o sa grandstand pa lang? Akala nyo yung nanood, nakinig kay Marcoleta. Ayun, yun nga po, nakalimutan ko na tuloy sagutin. Gustong palabasin, may 2 vlogger na ako nakita, yun ang pamagat. Gusto nilang pasamain si Marcoleta na pinasukan ng politika yung INC rally. Lahat po, sa pagkakaunawa ko po sa Iglesia ni Cristo, hindi ka pwede rin na magsalita na hindi aprobado ng kataas-taasan. Hindi po pwedeng magsalita si Marcoleta ron ng para sa kanyang interest lang. Na yan ay hindi inaprubahan ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko po kung paano igalang ni Marcoleta yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko, hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Sino Ibig nyo sabihin? Ha? Ang tema ninyo? Ha? Ito ang tema ninyo? Huwag niyong pakinggan si Marcoleta? Kanino makikinig? Sa'yo? Bukbok? Huwag makinig sa ang Iglesia ni Cristo, huwag makinig kay Marcoleta. Kanino makikinig? Sa mga katulad mo, bukbok? Si Marcoleta, hindi lang mahina po umintindi talaga eh. No? Sa mga pananaw lang po nila sa buhay, alam mong ang mundo umiinog lang sa pinangangalandakan pa ngayon. O kala nyo pahiya kayo. Ito yung sinabi ni yung punong tagapamanihala, anong tawag? Punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Na sila daw ay sumusuporta kay BBM. Pinuputol nyo lang eh. Ano yung sinusuportahan nila kay BBM? Yung pagsabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Bakit ayaw ninyong ituloy? Ang linaw po ng mensahe. Inuulit-ulit nila. Inuulit-ulit po dun sa before pa yung magsimula yung program, may mga unofficial program po dun. Inuulit yung mga sinasabi ni BBM. Yung impeachment, wala tayong mahihita dyan. Ni isang Pilipino, hindi matutulungan yan. Itatali lang natin ang Kongreso. Itatali lang natin ang Senado. Lalong hindi makakapagtrabaho. Yan po. No? Yan po. Mismo, yung sinusuportahan nilang mensahe, hindi po yung sinusuportahan nila si BBM. Ngayon, dinidismiss nila. Pahiya kayo. Presidente pa rin si BBM. Ang layunin po ba? Ulitin ko po hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Dahil hindi po nanawagan ng Iglesia ni Cristo na pabagsakin si Bongbong Marcos. Yung mga nagsasabi po ng ganyang katwiran, wala po talaga kayong maikatwiran. Patuloy po ninyong niloloko yung kakaperasito na ninyong followers. Patuloy nyo po niloloko yung inyong mga sarili.
dahil ang Iglesia ni Cristo kasama ng mga Duterte supporters na hindi umepal, kasama ng KOJC na hindi umepal, kasama ng mga ibang grupo na sumusuportas kay Duterte na hindi umepal. Katulad ng gusto nyong palabasin na magsisisigaw yung mga yan. Sisigaw ka sa milyong katao ng sarili mong agenda? Yan po ay pag-uutak ng mga taong hindi kayang tanggapin ng katotohanan. O ito pa pala na nabasa ko isa. 41% ay gusto ng impeachment kay BP Sara. 41% daw. Tinimes yung 41% ng Pilipino, milyon-milyon. Milyon-milyon? Isa, 2,000 ang sinarvey. Milyon-milyon daw ang katumbas. Ang tunay na milyon, naroon sa Luneta. Katunayan, hindi ako nakatawid. Hindi na ako makaandar. Kung papanoorin niyo po yung ibang video ko, hanggang ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng dumalo doon, hindi kami mangmang. Lalong hindi kami bobo. Mahirap pong tanggapin eh. Mahirap. O, kita nyo. Yeah, minamangmang nyo eh. Malinaw po, wala po nagkiklaim na yan ay DDS rally. Napakalinaw po ng pasasalamat ni Duterte, ni Tatay Digong, sa pamumuno ng INC sa malaking rally. Nagpapasalamat si BP Sara na ito ay nag-conduct. Sa totoo po, wala po nagkiklaim na yan ay kung anong rally. Ang linaw po yan. Yan po ay INC rally. Yan po ay sinuportahan ng mga Duterte supporters. Bakit kayo nakikisawsaw? Hindi po kami nakikisawsaw. Hindi kami mangmang. At lalong hindi kami bobo. Hindi po kami nakikisawsaw. Kung yan po ay sinabi ng iglesia, marunong po kasi kaming umintindi. Kayo po kasi ang hindi marunong umintindi, kayong mga BBM followers. Kayo po ang hindi makaintindi. Simple lang po eh. Ang nagsalita si BBM eh. Walang sumusunod na BBM supporters. Hindi nyo ba napupuna? Ang kumukontra sa Iglesia ni Cristo, mga BBM supporter ko no. Linaw, inuulit-ulit dun eh. Sinusuportahan namin si BBM, ang Pangulong BBM, nagsalita na. Sabay ipi-play yung sinabi ni BBM. Ayaw niya sa impeachment kay BP Sara. Walang mahihitan tao dyan. Itatali lang ang Kongreso, itatali lang ang Senado, mas lalo tayong hindi makakapagtrabaho. Ay rally ng Iglesia. Ngayon, magkaiba siguro kayo ng kahulugan ng peace at unity. Di ba? Iba siguro yung meaning ninyo ng peace. Ang meaning nyo yata ng peace ay manahimik. Ang meaning nila at wag mag-rally. Okay. Sa totoo lang po, marami pong kakulangan ang ating Pangulo. Pero alam niya po na maging biktima ng people power. Sa tingin niyo ba gusto niya maulit yun sa pamilya niya? Okay. Ngayon, ang pinalalabas ng mga to, business as usual. Sira as usual. Yan, nilabas nila. I-counter natin yan. Oy, sino na nga yung kapatid ni Boying? Si Remulla, di ba? DILG Remulla. Banat agad. Wala na po yan eh. Wala na pong talab yan. Nakita na po ng mga tao, kaya naman pala. Kaya pala mag-milyon-milyon. Yung pundami na yun, kung nilagay nyo po sa EDSA, si John Vic, wala na yan, hindi natatalaban yung tao dyan. Yan na nga yung tinututulan, yung ginagawa ninyong political lahat.
Kaya nga nagkakagulo eh. Hindi nyo po alam yung meaning. Ang linaw no sinabi ni Marcoleta. Kaya gusto ang kapayapaan dahil gusto na namang isulong yung impeachment. Magkakagulo na naman. Wala na naman. Kaya may kaguluhan. Sa paliwanag po ni Marcoleta, ulitin ko po yung bumabanat po, hindi lang naman po si Bukbok, kaya lang sisikat pa iba pag pinangalanan natin. 1 million pa lang nagyabang na. Ako po, makakita lang ako ng 10,000 isasampal ko yung pagyayabang na nakapag 10,000 kami. 1 million po. Hindi ko maintindihan, no? Gaano kadalas ka nakakakita na rally ng 1 million? At hindi lang po yung 1 million. Ayan, ganyan na ganyan po sila, no? Produkto sila ng linlang eh. Nalinlang po sila at pinangangatawanan nila yung panlilinlang sa kanila. 1 million pa lang nagdidiwang na kayo. Ano yung sinabi? Pinagyayabang nyo na. 1 million pa lang pinagyayabang nyo na. Diyos ko po. Makakita lang ako ng 10,000 nagrarally. Lakin-laki na ako. Ito po 1.5, 1.6 million. Hindi mo ipagyayabang yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi kami mangmang, mas lalong hindi kami bobo. Kung kayo po nakapag-rally ng 1 million mahigit, 1.5, 1.6 million, at sasabihin, ay, konti pa lang tayo, ano na tayo, maging malungkot tayo. Kasi 1.6 lang ang dumalo. Malungkot. Malulungkot ka ba kung ikaw po ang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sa tingin nyo, malungkot po mga Iglesia ni Cristo ngayon? Ang problema nyo, kahit na ano pong sabi ninyo, kahit na ano pong, alam nyo ang pagkakaiba ng mga Duterte supporter? Nung sinabi naming naniniwala kami, susuporta kami, hindi po kami ng gulo. Wala po nanawagan na resign, wala. Taliwas sa gustong palaganapin ng mga to. Yung mga Iglesia ni Cristo po, hindi nyo ma-impluensya na ganyan. 1 million pala, nagyabang na. Kayo-kayo lang po yun. Ay, oo nga, no? 1 million pa lang ang nag-rally. Kailan ba may 1 million na rally? Kung nilagay mo yan sa EDSA Revolution na alam nyo po ba yung EDSA 2? Naroon ako eh. Mula po sa stage hanggang doon sa pinanggagalingan ko, pwede ako makarating doon sa stage. Nang malaya, maluwag. Kaya, talking from my experience, naroon po ako ng EDSA 2. Alam ko kung gaano karami yung EDSA 2 at kung gaano karami tong rally na to ng Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin nyo, 1 million pa lang, nagyabang na. Yan, wag po kayong mabuhay. Kayo po yung kabaliktaran ng sinasabi ni Arnel Tumanan. Tumanan, no? Baka correct nyo lang po ako. Wag po kayong mabuhay sa kamangmangan. Lalong-lalo na wag kayong mabuhay sa kabobohan. Dahil yung pananatili ninyong mangmang, yung pananatili ninyong bobo, Bayona TV, member for 43 months, si Bokbok, walang argumento, mga sinasabi, pera-pera lang. Alam nyo, sa totoo lang po, hindi kami bayaran ng mga Duterte. Pero kawawa po yung nagbabayad, kung may nagbabayad man. Hindi ako sigurado Kasi kung ako nga hindi nababayaran, baka sila rin hindi rin nababayaran. Kung may nagbabayad man sa kanila, sayang lang. Hindi naman nila napapaangat yung di ba? Yun po yun sa result. Sa result kayo magbatay. Anyways, punta po tayo rito sa pinaka main point natin. Na-establish na po yan. Yung mga marurunong po sa politika, yung marurunong talagang tao, alam na nila yung nagaganap. May kakayahan yung Iglesia ni Cristo. At may suporta po, no? Hindi po pwede nyo sabihin na ano yan, solid. Ang lahat na Iglesia ni Cristo walang pinapanigan. Ang dami pong Iglesia ni Cristo na pro Duterte supporter. Kung hindi pa po sila,
Kung hindi pa po kung pro Marcos pa po sila, pero kung after po nun, ang linaw po ng mga pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na hindi po pwede na business as usual. May malaki bang rally? Pasok yung mga maninira. Ngayon po, pasok na naman si Trillanes. Lahat po ng maninira ngayon, talagang pasukan na naman. Ano po sabi ni Trillanes ngayon bago tayo pumunta? Tandaan po nyo yung mga nakiisa po. Panay po mga Duterte vloggers, etc. Ayan, tignan nyo sinabi ni Tatay Digong, I would like to thank Ka Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times, not impeachment, not waste of government resources, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve our people. Sa hindi pa po na sa patuloy po nililin lang ng salitang peace, pinaliwanag po kung nakikinig kayo no? Kaya nagkakaroon tayo ng pagkakawatak-watak, unity and peace. Kaya nagkakaroon tayo ng kaguluhan dahil sa mga eskema ng mga tao na to. Dahil sa gusto nilang matanggal si BP Sara. Sa totoo lang po, gusto nilang tanggalin sa BP Sara dahil lang po sa ambisyon. Meron pong gustong maging presidente o prime minister. Hindi po ako nagsabi niyan, si BP Sara. Kaya siya gusto. At hindi na po tayo pwede. Ayan po, ito po kahulugan nila ng ang Iglesia ni Cristo, ayon po rito kay Senator Marcoleta. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment. Hindi pala sila laban sa impeachment. Tuloy nyo po kasi. Sapagkat ang impeachment ay tinatadhana sa batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntuning ito, na naman ay pinagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahagi ng ating bansa. Yun po yung kahulugan nila ng peace and unity. Yung sentro po doon, yung impeachment. Ang impeachment po, pagmumulan na naman ng pagkakawatak-watak, pagmumulan na naman ng kaguluhan. Kaya po sila naglunsad ng peace, unity rally, hindi po yung sarili nyong kahulugan. Na unity, magbabati. Tigilan nyo yung impeachment, tigilan nyo yung kasisira sa Duterte dahil yan na nagpapagulo. Tigilan ninyo yung impeachment dahil yan na nagkakawatak-watak. Tigilan nyo yung mga ginagawa nyo sa Quadcom. Ang linaw po ng mensahe. Sa tingin ninyo, magsasalita yung mga vlogger ngayon? Kayo paniniwalaan? Hindi yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo? May mga KLJC doon. May mga Duterte supporters doon. Pero never na umeksena na gusto nyong palabasin before rally. Hindi kami eksena doon. Alam namin na yan ay para sa INC. Alam namin na pinamumunuan yan ng INC. Nandun kami para sumuporta. Sumuporta kami. Ganun lang po yun. Marunong po yung mga Duterte supporters dahil matagal na kaming hindi mangmang. Matagal na kaming hindi bobo. Simple lang po. Huwag po ninyong binubobo yung mamamayang Pilipino. Masakit yan sa mga hindi bobo na ginagawa ka. May piatos Maano tayo, impeach natin dahil may piatos. Kailan tapo? Nasulat sa batas. Matagal na po may piatos. Pero hindi po yan sapat para ikaw ay maghanap. Maski nga yung mga bintang, wala talaga. Maraming gumalang. Akala ko maraming gumalaw Okay. Eto po, sabi
sabi rin po sa pahayag ni Marcoleta, hinihintay namin ang aksyon ng gobyerno. Gusto pong palabasin ng mga nasa pamahalaan na business as usual, Quadcom ipagmalaki ang survey, impeachment ipagmalaki yung survey, ibangganin niyo yung survey. Sa warm bodies, million-million. Sa tingin nyo, walang epekto yan sa mga tao? Survey? Kahit po yung survey firm, tanungin nyo, kayo ba, Chuck? No? Kayo ba, Chuck? Yung survey na yan. Yung may-ari na ng survey, ang tanungin ninyo, sigurado ba kayo na ito ang refleksyon ng tao? Hindi nila masasabi yan. Hindi po. Ito yung sinurvey lang namin, tong 2,000 o 2,500 o 1,500. Ito po nagpakita Totoong tao. Okay. Hindi na po pwedeng business as usual. BBM, kinakailangan niyang mamili. Wala na Ang tao, fed up. Laki ng problema natin. Hindi niyo po pwedeng ipatanggap sa amin. Asan yung mga murang bilihin? Walang murang bilihin. Ang katotohanan po, 63% nagsasabing mahirap sila ngayon. Dumadami, pinakamaraming mahihirap in 21 years. Pahirap na pahirap ang mga Pilipino. Hindi na po yan po pwedeng business as usual. Nasasabihin ninyo na pumapasok ang investment kahit wala naman. Lumalaki ang kita kahit na nagbebenta ng mga gamit. Ngayon lang po ako nakarinig ng gobyerno na pinagmamalaki na lumalaki yung kita ng bansa. Pero lumalaki yung utang. Ang daming raw kinikita ng bansa. Pero bakit nagbebenta? Kung sa tunay na buhay yan, no? Panahon ni Duterte, pinakamalaking problema ng mundo, pandemya. Pero never na nagawa na ibenta yung mga binibenta ngayon. Hayaan nyo lang yung mga trolls, matututo yan. Huwag po niyong problemahin yung mga trolls. Katulad po ninyo, gusto rin nilang makinig. Ibabaon nila yan, itatanong nila yan sa mga trolls para may silbi kayo. Total na paniwala kayo dyan sa mga ano nyo, mga boss amo chip ninyo. No? Total paniwala kayo dyan. Baunin nyo yung mga argumento ni Badong, itanong nyo rin sa magagaling yung vlogger. Para kayo nasusuri nyo rin. No? Hayaan nyo lang po sila dyan. At nakikinig yan O ngayon, kay BBM na po tayo. Hindi po pwede BBM na business as usual lang. Dehin bokeke, lilipas din yan. Hindi po. Ano po sabi ni Senator Marcoleta? Naghihintay ang Iglesia ni Cristo sa itutugon ng nasa pamahalaan. At hindi po to one time. Kung nagawa na nila yan at wala kayong aksyon, babaliwalain nyo yung pahayag na to ng Iglesia ni Cristo. Itutuloy nyo ang impeachment. Itutuloy ninyo ang Quadcom. Dehin bokeke kayo. May paglalagyan. Unsavable na yan si Martin Romualdez. Marami po nagsasabi, una pong casualty. Ang unang casualty nito si Saldico. Mahirap pa pong ipaliwanag yan, no? Balang araw makukuha nyo rin yung point. Hindi natin pwedeng sabihin niya na direct mahirap yung pero ayan na yan, nag-resign. Pero kinakailangan magpasya ni BBM for survival, makakasurvive ba siya for 6 years? Binibigyan siya ng way ng INC at ng mamamayang Pilipino. Kasi sumuporta kami sa INC.
Maganda yung panawagan. Nagsalita na si Tatay Digong. Kulto kami ni Digong. Kung ano sabihin ng aming poon na si Tatay Digong, susunod kami. Nagsalita na po si Tatay Digong. All out support siya dyan. Nagpapasalamat siya sa ginawa ng INC. Ngayon, BBM, nasa sayo yan. To survive, pero wala nang kasunod. Kasi ganito po yan eh. Wala po, nagsalita na po si BP Sara. No? Malamang sa malamang tumakbo po siya. Malamang sa malamang tatakbo po si BP Sara sa 2028. Sino po makakatapat ni BP Sara? Lahat to ginagawa, kilala nyo na, wag na natin pangalanan na si Martin. No? Lahat po to ginagawa ni Martin. Lahat ng eskema na to, paninira, quadcom, tirahin si BP Sara, in-state na po yan ni Senator Marcoleta. No? In-state niya na yan yung ginagawa nila na paninira sa mga Duterte. Yun lang po ang way niya. Ma-eliminate si Sara Duterte sa pagtakbo. Ngayon pong tatakbo na si BP Sara, malamang sa malamang, no? Ang laki ng pag-asa natin. Tapos, eto naman po, si BBM, kinakailangan niya pong mamili. Mag-all out support ba siya kay Martin at kasama siya ni Martin na or tatablahin niya yung kanyang pinsan just to survive. Di ba? Siya sa ginawa ng Iglesia ni Cristo. Susuportahan namin kung saan patungo si Pangulong Duterte. Pareho sila mag-ama ngayon, no? Mukhang hindi po tayo malilito ngayon. Tayong mga Duterte supporters, hindi po tayo malilito. Kasi dati may burns. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, magbigay ng reaction na tigit sa lahat. Pwede po kayo magpakape. Ibabalita ko lang po sa inyo na